for an ally. Marami ang hindi nakakaunawa kung anong kwentong ito. So, imbis na mapapanood lang natin ang nangyayari ngayon sa news, di ba? Nagbabarilan, may standoff. Itong mga words na naririnig natin ngayon, claimants ng Sabah, atin ba talaga ito? Importante, kaibigan, na alam natin ang ating kasaysayan, alam natin ang kwento para mas malawak ang ating pag-unawa kung ano ang nangyayari ngayon sa ating harapan. What is actually happening in Sabah? Saan ba nanggaling ito? Ito ba'y may solusyon? Sino ba ang may karapatan? Bakit dapat ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa Sabah? Itong mga katanungang ito ay maaaring masagot ngayon, bukas, makalawa, pero importante na malaman natin kung saan ang ating pinanggagalingan para mas malalim, mas malawak ang ating pag-unawa sa ating mga naririnig, sa ating mga napapanood sa kasalukuyan. Kaibigan, kayo bahagi po ng pag-uusap na ito ngayong gabi. At kaibigan, tara, usap tayo. Hindi na po na-increase yung rent. Hanggang sa ngayon, 5,300 ringgit, and that is just 73,000 pesos for a property as big as 37,000 square miles. So pagka-divide niyo po yung 73,000 pesos, ang lumalabas, ang 1 million square meters is equal to 2 pesos only. Majority po ng kasama ng Raja Muda ay nanirahan na sa Sabah. Umuuwi lang talaga sila doon. Pero dineport po sila at pinagmalupitan. Princess Jaisel Kiram, welcome to the bottom line. Thank you po. Maraming salamat. Kumusta? Mabuti. Mabuti na hindi mabuti. Hindi ko maintindihan kung pag nag-good morning ba sa akin, mag-good morning ba ako? Dahil alam naman natin na masyado pong sensitibo at seryoso yung mga pangyayari, lalo na ngayon sa Lahad Datu. Let me start here, Princess Jaisel. You are not Princess Jaisel Kiram. This is hypothetical. You are the President of the Republic of the Philippines. And you are confronted with a Sabah crisis. What will you do? I will go to the house of the Sultan and talk to the Sultan himself. And what will you talk about? Well, I'll talk about kung papaano yung paraan that this could be resolved. Actually po, Tito Boy, no? Okay. Kung pag-uusapan yung about yung who's the right to claim Sabah, in the olden times, no, like during the time of Diosdado Macapagal, he asked po for authority from the Sultanate of Sulu para to claim Sabah. Ganon din po ang ginawa ni Marcos. But I just want to go back first to what's happening now. Do you, because you said the President should be able to talk to your father para mapag-usapan nila ng klaro kung ano talaga ang nangyayari. Okay. The President had made pronouncements that hindi ka pwedeng nakatutok ng baril sa akin at saka tayo mag-uusap. And hindi ka pwedeng magkaroon ng incursion halimbawa sa isang lugar at manggulo and provoke war. And then mag-uusap tayo. Meaning sa aking pagkaunawa, may ginawa ka eh. May ginawa ka. Hindi natin pag-uusapan dito yung claim. Let's not even talk about the claim first, no? But the very act of, sending 100 to 400 people to Sabah, and some of them armed, okay, and to a certain extent provoke something. Did you actually, were they armed? What was the intent of your journey? Tell me the story. The intention po of going to Lahad Datu is to live there. Dahil... Not to attack the place, not to... Of course not. How would you occupy attack... the place. Of course, they do not need to attack the place. Dahil po, pagmamayari natin yun eh. Bakit tayo mag-wage ng war sa when it lupain belongs to natin? you. Yes. But you are very aware, you're very well aware that Sabah right now ay bahagi ng Federal Republic of Malaysia. And that would be a problem. But that is not legal po. Dahil alam natin that Sabah until now is paying rent. You are aware, and we are aware, na I am with you. I am with you in what you're saying from the bottom of my heart. Pero you are aware of what is the present condition. That ngayon, ang Malaysia, which is a police state, has Sabah as part of the Federal Republic of Malaysia. So, kung ikay mag-travel doon because you want to live there and you want to go home, somehow it creates trouble. Was your family aware that you were putting, for example, at risk? I mean, to quote a lot of these reports, 800,000 Filipinos in Malaysia, for example, that you are putting in a bind the President of the Republic of the Philippines, that you are affecting the peace process. May mga ganung sanga-sanga. Itong lahat ng ito
did you take into consideration na lahat ng ito ay apektado? Nung pumunta po sila doon para manirahan ng mapayapa, matagal na po yan nakagustuhan ng mga tao in Sulu. Ang tanong po dito, bakit kailangan umalis ka ng Sulu at pumunta ka ng Sabah? Definitely, alam naman po natin ang buhay sa Pilipinas kung gaano kahirap. Pero mahirap din sa Sabah. Pero mas may pag-asa po sa Sabah. Pero kung ang intensyon ng mga tao ay manirahan lamang doon, bakit may mga armas ang marami sa kanila? Hindi po marami sa kanila ang may armas. Mga ilan lamang? Ilan Jason? lamang. I don't know the exact number dito, Boyno, but ilan lamang yun to guard lang the Crown Prince. It's a tradition. Kasama po yan sa kultura na meron kang barel para lalo na if you are with a royalty. As a matter of fact, the Sultan nga po, the first time when they asked permission to go to Sabah, hindi siya pumayag. The second time around, hindi rin siya pumayag kasi alam niya yung pwedeng mangyari, no? Ang sinasabi niya, gagawin niya muna ang lahat ng magagawa niya, no? Kaya nga po itong mga sulat na to, baka nagkaroon nga kami ng pag-asa nung si Pinoy na po ang naging pangulo. Kaya nung bagong upo siya, sumulat na kami sa kanya ng nagpapahiwatig na gusto po namin magamit para makatulong po sa ating bansa. Because we know we have a claim. Ano ang nangyari sa inyong sulat? Sabi niya po sa kanyang statement na nawala po. Ilang beses kayo sumulat? 3 beses. Pero hindi ba, 3 beses, pero hindi ba mas formal, kasi Sultanate kayo of Sulu, na may emissary, halimbawa, hindi lamang sulat, para hindi mawala sa bureaucratic maze, ika nga. Because you're not just an ordinary family. I mean, you are a royal family. But, Tito Boy, Does that make sense? We are not treated that way. I'm so sorry. No, but what I'm trying to say is, hindi It ba should be. Yeah, part of protocol is, halimbawa, kung ako ang Sultan of Sulu, ay may i-hand carry ko. I will have emissaries na hindi ito ordinaryong sulat. Ito'y mahalagang sulat dahil this has something to do with our claim of Sabah. But as a matter of fact, a very good friend of ours po volunteered to brief the President about the issue on Okay, Sabah. all right. He was briefed daw po, but wala pong nangyari eh. So ang sinasabi Kaya mo po, ngayon, Jaisel, ginawa lahat ng iyong ama ang kanyang magagawa para madinig ng palasyo. Yes. At saka lamang siya pumayag na umalis ang iyong mga kababayan, ating mga kababayan, na pumunta sa Sabah noong wala na siyang ibang recourse. At saka sa mga kagustuhan na rin ng mga tao. Nangako sila na hiniling nila na kung pwede, bumalik na sila sa homeland nila at doon na sila magtrabaho. Mawitness mo kasi pag nakita mo po yung buhay nila, pag nakita mo po yung mga taong to, nakakadurog ng puso. Ako nga bilang anak lang ng Sultan, no? Ang sakit po, ang sakit sa dibdib na you cannot do anything for your people. Because ikaw, kahit nga ako, kailangan ko magtrabaho para mabuhay. My sister works in a call center para mag-survive. Dahil alam natin, life in the Philippines is not easy. Kahit kami royalty, we do not feel that we are. Because kailangan mo magkayod marino. My mom is retired, but then she accepts consultancy. Dahil hindi po pala kaya ng retirement fee lang Para ang mabuhay. bumuhay. Nung kinausap ang mga tao na dumating doon sa Sabah, sabi nila, and I quote, "Sabah is our home." At sinabi mo nga ngayon, gusto lamang nila mamuhay at makauwi doon sa kanilang mga tahanan. Nanirahan ba talaga sila doon? Because owning the property does not necessarily make it a home. Di ba? Even if you own Sabah or part of Sabah or North Borneo, for example, doesn't necessarily make Sabah home. Anong ibig sabihin nun? Have they actually stayed there? Did they live there? And they were just going back home? Majority po ng kasama ng Raja Muda ay nanirahan na sa Sabah. Umuuwi lang talaga sila Pero doon. dineport po sila at pinagmalupitan. Okay. Hindi ko makatarungan. Kanina narinig ko kasi si Professor Carlos sinabi that Malaysia is a police state. So you can imagine the reaction of Malaysia nung in-announce natin yung ating claim via this journey to Lahad-Datu. Well, ang naintindihan ko lang, natakot sila sa multong ginawa nila. Natakot sila na sisingilin nila sila sa katotohanan. Okay, pag-usapan na natin yung multo na yan. Padjak. On April 22, 1903, His Majesty Sultan Jamalul Kiram signed a confirmation of cession of certain islands under what he either granted or ceded or leased, depende kung anong interpretasyon. Additional islands in the neighborhood of the mainland of North Borneo to the British North Borneo Company. Ito nga, for 5,000
300 ringgit. 300 ringgit. It used to be 5,300 Mexican coins, Mexican That's dollars. right. And yeah. then? But when it was transferred, but nung nabigay na yung, naging federal state na ang Malaya, naging ringgit na ito, 5,300 ringgit. Hindi na po nag-increase yan, kaya siguro hindi din nila naasikaso, kaya hindi na po na-increase yung renta. Hanggang sa ngayon, 5,300 ringgit, and that is just 73,000 pesos for a property as big as 37,000 square miles. 1 square mile is 1 million square meters. So pagka dinivide niyo po yung 73,000 pesos, ang lumalabas, ang 1 million square meters is equal to 2 pesos only. Ang renta? Yes. Okay. Eh kung ako po ang gobyerno, I mean kung kayo po ang gobyerno ng Pilipinas, papayag ba kayo na 2 pesos lang ang renta sa lupa mo? 1 million square meters mo? Princess Jaisel, may mga kritiko na nagsasabi that somehow this is about money. Some say that this is a political maneuver of the Malaysian opposition to destroy the ruling party. Meron din nagsasabi na ito'y para masira ang peace process dahil sa darating na eleksyon dito sa Pilipinas. I'd like to get your take on this. Mga kaibigan, don't go away. Magbabalik po ang The Bottom Line. Itong nangyayari ngayon sa Sabah, sa lahat dati, ang tanong, bakit ngayon? Is your father disappointed dahil marami nang namatay? Some say it is a political maneuver of the Malaysian opposition to destroy the ruling party. Kami nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin si Princess Jaisel Kiram. You know, some people would say, usaping pera ito. What do you want to say? Alam niyo po, kung usaping pera ito, nung nag-thesis ako, nalaman ko that my father was offered. Hindi na natin sabihin kung sino, no? But ang sinabi daw sa kanya, boss, just sign this pertaining to the dropping of the claim. Just sign this and you could be the next president of the Philippines with this amount of money. And you know what my dad did? Tinap lang daw niya sa shoulders. Ang sabi niya, pare, it's too heavy. I cannot carry that. Alam niyo, nung nalaman ko, kinilabutan ako. At saka tumatak sa isipan ko na talagang, my dad is priceless. Ang sa kanya po kasi, prinsipyo eh. Ang sinasabi niya, the Kirams are not, kahit sinasabi that it was given to the Sultanate, it was given po to the Sultanate dahil po sa mga tao ng Sultan na tumulong sa Brunei, kaya po naibigay ang Sabah. Not just the family of the Sultan alone. So, ang karga-karga po namin dito, yung Sultanate po, yung pangkalahatan, yung mga tao. Ngayon habang tayo nag-uusap, mainit na pinag-uusapan yung issue about the people who went to Sabah being called terrorists. Of course, DFA Secretary Bert Del Rosario has denied this. Yes. But you heard about this. What was your reaction? Of course, we deny. It's unacceptable that we be labeled as terrorists. Alam naman, but though it was, binawi nga po ito ng ating DFA Secretary. Or dininay? Yeah, He didn't say dininay. that. Yeah, Yes. dininay niya na he said that we are terrorists, no, or the group of Rajamuda is terrorists. But then, the act, ang sinabi niya kasi doon, yung the act daw, it's a terrorist act. Eh, how could it be a terrorist act? Ilan lang po sila doon. Ang nakita namin dito, that's why we are tagged as terrorists now. Para para hindi na makapasok ang international intervention like UN or ICRC or kung ano man na international help or foreign help that could na pwedeng pumasok para po matulungan tayo dito sa issue na to. Kasi if you are being labeled as terrorist, Hindi na sila papasok. ang kailangan mo lang gawin, patayin mo ang mga tao na yan. Dahil wala nang pupuntahan yan, but death. So, nung narinig ko po ito, ang initial reaction ko, so ibig sabihin lang to, gusto na kaming ipapatay ng gobyerno. Napakasakit na ikaw, ang pinaglalaban mo lamang, yung karapatan mo bilang Pilipino. Okay. What do you say when, for example, people from the government say, don't just think about yourselves. Think about the 800,000 Filipinos who are working in Malaysia. Think about the other Filipinos who are affected. The international relations between two countries. By what you did, lahat ito ngayon naapektuhan.
Alam mo, Tito Boy, isa po yan, no? Isa yan sa dahilan kung bakit gusto na natin makuha ulit ang Sabah. Kapag nakuha natin ang Sabah with its resources amounting to $73 billion, wala na hong Pilipinong maghihirap. Pero Jaisal, hindi ba pwede gawin natin sa paraan na mas tahimik, na walang mamamatay? Ginawa na po natin. Diplomatically, for example? We have been very diplomatic about this, but to no avail. Minsan po... Ang ibig sabihin ay sinubukan nyo na lahat ng Lahat po ng pamamaraan. Some say it is a political maneuver of the Malaysian opposition to destroy the ruling party. No. You deny that? I deny that. You also deny, or do you deny na merong mga people of interest dito sa bansa natin, sa Pilipinas, na nakialam at nag-udyok sa inyong pamilya, lalo na sa iyong ama, na gawin ito para masira ang, halimbawa, ang gobyerno o di kaya ang ilang tao dito sa Pilipinas? Of course po, kahit kailan, hindi po namin gustong masira ang gobyerno. Hindi ko nga ina-expect na ganito ang kalalabasan nito ngayon eh. Na, What did you expect to happen with what you did? that our government will be supportive. Na yung gobyerno po ay aakayin kami na, sige, pagtulungan natin yan. Ito Giselle, but how would the President or the government of the Philippines support you when you know very well that the reaction of Malaysia would be belligerent? ang nangibabaw po dito, ang nakita po natin, very obvious, na palagi nilang tayong tuta ng mga ibang bansa. Ngayon, obvious na obvious, ang Nailaban na natin ng ito. mga taga-gobyerno natin ngayon ay nagiging spokesperson para sa Malaysia. So they're just echoing the statements of Malaysia, decisions of Malaysia. Palagi na lang ba tayong tuta? Kailan ba tayo magiging aso? Is your father disappointed dahil marami nang namatay? Dahil sabi mo nga, mapayapa, peaceful ang Sultanate of Sulu. But with what happened, ang dami nang nagbuwis ng kanilang buhay. At marami pa ang willing magbuwis ng kanilang buhay para ipaglaban ang karapatan nila sa Sabah. Yes, alam niyo po, ang paglaban, sinasabi nga dito, ang usapan na po dito now, it is honor above life. Kasi aanuhin mo pa yung buhay mo kung wala ka naman ng honor. Jaisal, hindi nyo ba inihiwalay ang inyong sarili sa pangkalahatan ng Pilipinas sa ginawa ng Sultanate of Sulu? Hindi po. Hindi nyo ba inilagay sa alanganin ang Pilipinas at ang gobyerno ng Pilipinas nung ang iyong mga kapatid, ang ating mga kababayan, ay tumulak papuntang Sabah? Ang naglagay po ng alanganin sa ating gobyerno ay ang gobyerno rin po natin. Sabi natin, atin ang Sabah. Sabi ng Malaysia, kanila ang Sabah. Sabi natin, meron tayong legal, historical, moral rights dito sa lugar na ito. Sabi ng Malaysia, amin ito. Paano natin ipaliliwanag sa mamamayan, sa mga taong hindi masyado alam ang kasaysayan, halimbawa, given what is given, na ang karapatan, ang pag-aaring ito ay atin? Malaysia is never the owner of Sabah. Why? Because it was given by Brunei to the Sultanate of Sulu. And the mere fact that they have checks to prove that they are paying rental hanggang ngayon is a clear evidence po na hindi kanila. Okay, pag sinasabi nila na hindi, nagbayad kami at ang bayad namin ay hindi ito renta, pero ito ay session money. At saka ito'y ibinigay na sa amin, yung kanilang claim, di ba? Nung sinakop na ng British Empire yung Malaysia, kasama na yung North Borneo. But in the lease agreement po, it's pajak. Ang ibig sabihin ng pajak ay rent. Sila lang ang nagbago ng definition ng pajak nung meron na pong interest of not returning it back. Okay. Jaisal, people of Sabah at a certain point have exercised the right to self-determination. When they voted in a plebiscite to be part of the Federal Republic of Malaysia in 1963, tinanong ang mga tao sa Sabah, saan nyo gusto? Sa Pilipinas o sa Malaysia? Sinabi nila, Malaysia. Pero kung tanungin po natin ang mga tao ngayon sa Sabah, gusto na po nilang mabalik ang Sabah sa Sultanate That of is Sulu. if they call for another plebiscite. But in 1963, they said, we want to belong to the Federal Republic of Malaysia. That I do not know eh. But now is the time to ask them again that. Itong nangyayari ngayon sa Sabah, sa lahat dato, ang tanong, bakit ngayon? This issue po has never been resolved in the past, nor it will be in the future. So it has to be now. May mga nagsasabi rin, some people would say, nagtatampo lang o baka nagagalit ang Sultanate of Sulu dahil hindi kayo aktibo na pinasali doon sa peace process. Kung nagtatampo siya, hindi na po siya a-attend
nung inimbita siya ng presidente to witness the He signing. did go to Malacanang, yes, right? he did. Because he received an invitation from the president at bilang respeto po sa ating mahal na Pangulo, he attended. Dito sa peace process ito, naimbitahan at pumunta siya sa palasyo. Yes. Okay. Yung peace process, bago natapos ang framework, before the signing, kinausap po ng taga-peace process ang Sultanate. Pero hanggang usap lang, isang beses lang. And then, nag-peace caravan pa nga kami para lang to show, no? Na To give support. Yes, to give support dun sa peace process. Having said that, what we're trying to say here is hindi nagalit, hindi nagtampo ang iyong ama at walang kinalaman dito ang peace process. Yes. Sa pagtulak ng mga tao sa Sultanate ng Sulu papuntang Lahad-Datu at Sabah. Apo. Walang kinalaman yun. Wala po. Okay. It's a different issue. Princess Jaisel, lives have been lost. No one is about to surrender his position. The president, the Philippine government is clear about its stand. Malaysia will fight to protect its territory. Your men will give up their lives to claim their ancestral home. My question is, what do you hope to achieve from this? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng The Bottom Line. Would the Sultanate of Sulu respect its decision? Of course po. Kahit sabihin ang legal na may-ari nito, halimbawa, ay ang Malaysia. What is the most painful misconception about your family? That we're doing this just for money. Kami nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin si Princess Jaisel. Doon sa, wala namang susurrender dito, di ba? No one is about to surrender his position. The government says, makipag-usap ka pero umuwi ka. Ang Malaysian government says, you encroach into our territory. Sabi ng ating mga kasamahan na naroon ngayon, we will give up our lives to reclaim our ancestral home. So what do you hope to achieve from this? Well, isa na lang pong inaasahan ko na Malaysia as a Muslim country, panindigan niya ang pagiging Muslim niya. Dahil in Islam po, yung mag-grab ka ng lupa na hindi sa'yo and you eat from the fruits of the land that is not yours is haram. At sana mangibabaw din yung kapayapaan. After all, Islam is the religion of peace. Correct. Hindi ba? Pero, Jaisel, given the complexity of the situation, from the historical, legal, moral dimension, ito tanong ko talaga ito sa'yo. Naniniwala ka ba that what the Sultanate did was the best way to reclaim what belongs to you? It may not be the best way, but if you come to think of it, ginawa na po ang lahat eh. Ito na lang, yung i-occupy mo na yung sarili mong teritoryo, ang parang last recourse. Halimbawa lamang ito'y dalhin na naman sa International Court of Justice. Would the Sultanate of Sulu respect its decision? Of course po. Kahit sabihin ang legal na may-ari nito, halimbawa, ay ang Malaysia. I don't think the ICJ will do that. Dahil we have the basis eh. Maybe kaya nga po hindi tayo hinaharap ng Malaysia eh. Dahil kung tao sa tao lang ang, di ba? Kung ang isang tao ay may kasalanan sa'yo, mahihiyayang harapin ka. Kaya nga siguro Malaysia is not open for talks. Dahil alam nila na kahit saan pa po ito pumunta, mali sila. Kumuha sila ng hindi kanila. If they're not open to talks, how do you see this being resolved? Well, by intervention po of the United Nations or yung sa ICJ po. Okay. May mga kasama tayo, mga estudyante mula sa University of Santo Tomas at sila ay may katanungan. Okay.